Blessed day to everyone. I am Alexis and welcome again to day 129 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. And today is April 8, 2026 and itong devotion natin ay patungkol pa rin kay King David. And so, this time, he is an old man. And ito yung devotion na kung saan tatalakayin natin yung mga importanteng nangyari sa buhay ni Haring David. And for our scripture for today, ito ay matatagpuan natin sa 2 Samuel 7, chapter 7, verse 12 to 16. And it says, the Lord says to David, when your days are over and you rest with your ancestor, ibig sabihin nito kapag ikaw ay namatay na, I will rise up your offspring to succeed you, your own flesh and blood, and I will establish His kingdom. Sa Tagalog, pag ang iyong mga araw ay naganap na at ikaw ay matutulog na kasama ang iyong mga magulang, aking ibabangon ang iyong binhi pagkatapos mo magmumula sa iyong tiyan at aking itatatag ang kanyang kaharian. So meron tong deep meaning na related kay Jesus Christ. And verse 13, He is the one who will build a house for my name, and I will establish the throne of His kingdom forever. Ito yung paghahari ni Jesus Christ magpakailanman. Sa Tagalog, ito nga yun, ang kanyang ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan, at aking itatatag ang luklukan ng kanyang kaharian magpakailanman. Verse 14, I will be His father, and He will be my son. When he does wrong, I will punish him with a rod wielded by men, with flogging inflicted by human hands. Sa Tagalog, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Kung siya'y gumawa ng kasamaan, aking sasawayin siya ng pamalo ng mga tao at ng panghampas ng mga anak ng mga tao. And verse 15, but my love will never be taken away from him, as I took it away from Saul. Kumbaga sinabi dito ng Diyos, hindi mawawalay ang pagmamahal ko sa kanya. Hindi katulad ng ginawa ko kay Saul. Kasi si Saul, inabando na niya ang Lord. Dinify niya yung kautusan ng Lord. And so yung si Yahweh ay lumayo din dito kay Saul. Whom I remove from before you. Ito yung sinabi niya kay David. Your house and your kingdom will endure forever. Before me, your throne will be established forever. So, napakagandang talata nito dahil ito yung pinapatungkulan nito hindi lang si Solomon na anak ni David, kundi si Jesus Christ na galing sa lahi ni David. And para naman sa ating mga katuruan mula dito sa talatang binasa natin. Number 1, many of God's blessing are meant for our children. Though si David marami siyang nagawa, maraming nangyari sa kanyang buhay, pero meron pa rin mga blessing na hindi para sa kanya maranasan, kundi doon sa succeeding or sa ito nga yung mga anak niya or magiging anak niya. Minsan, gagamitin talaga tayo ng Diyos para mapagpala ang ibang tao mula sa ating buhay. Minsan, hindi tayo yung makaka-experience mismo ng pinapagawa sa atin ng Diyos. And also, tayo gumagawa sa pinapagawa ng Diyos, pero yung result ay para sa ating mga future generation. And also, ito yung unfailing love and faithfulness ng Diyos. It is a positive, napakaganda nito yung God's blessing na binibigay ng Diyos doon sa ating mga susunod na henerasyon. His grace goes through you at inaabot din ito mula sa susunod na henerasyon. Kaya't napakahalaga rin ng tanong sa ating buhay na sino ang priority mo. Kasi kung ang Diyos ay never ka talagang magsisisi, that will be your best decision you'll ever made. And pangalawa, God made a covenant with David, the Davidic covenant. The scripture for today, sounds simple but it has a deep covenant of the Lord to David line. This is the initiative of the Lord as well hanggang sa dumating ang oras ng Messiah, ito nga si Jesus Christ. Bawat talata or bawat talata doon talaga ay si Jesus yung ipinapahayag, hindi lang basta anak ni David na si Solomon. And pangatlo, we are citizen of the kingdom under King Jesus. Ito yung napakaganda sa paghahari ng Diyos kasi ni Jesus Christ, kasi hindi niya lang pinamumunuan yung Israel, kundi lahat ng tao. It is a universal, hindi lang pang Israel.
And His kingdom is not locally or pang mga Israelita lamang but universally. Ibig sabihin pang kalahatan. That's why dito talaga natin makikilala ang ating sarili. Ano ba yung citizen natin sa heaven na dinala ng Ama dito sa lupa? And His kingdom rule forever. We have a new culture, we have a new life, new allegiance na nire-reflect yung kaharian ng Diyos sa langit. And now, para naman sa ating application. Paano ba natin to isa sa buhay? Number 1, pray for God's blessing upon our children and the next generation. Idalangin natin na ang pagpapala ay hindi lang hihinto sa atin, kundi magtuloy-tuloy at yumabong pa gawa nga nito sa ating mga susunod na henerasyon. Na itong mga ginagawa natin, halimbawa itong devotion natin, yung pag-alala natin, yung pagsunod natin sa Diyos ay hindi mabaliwala at mabaon na lamang sa limot pag tayo ay nawala na, namatay na. And this devotion is a tool na rin for our next generation. Every day is a one step closer to Jesus Christ. And pangalawa, understand the Bible and know your role in God's story. Because it is universal again, yung paghahari ng Diyos hindi lang sa isang lugar. And lahat ng verse na pinahayag dito sa Biblia, pinahayag ng Diyos doon sa Biblia, meron dito na para sa atin lang, specific for us. Hindi tayo nabuhay sa panahong sinabi ito ng Diyos, pero parte na talaga tayo noon sa mga pangako niyang iniwan sa ating mga ninuno. At kaya napakahalagang basahin natin yung Biblia kasi again, meron doon na para sa atin lang. And pangatlo, trust God's perfect timing according to His eternal plan. Ang plano natin limited, but God promised plan is eternal. Patay na tayo pero yung pangako ng Diyos, yung plano ng Diyos para sa atin ay tuloy-tuloy pa rin. Again, si David, patay na si David, pero yung pangako niya dito sa magiging anak niya, si Solomon at iba pang henerasyon ay tuloy-tuloy at tinutupad ito ng Diyos kahit na nagkasala itong mga anak niya, itong descendants niya, ay yung pangako ng Diyos, tinutupad pa rin niya doon nga kay David. And may pagkakataon ang blessing ay hindi sa atin talaga para ma-experience. Hindi tayo, kasi tayo lang yung daluyan. Malungkot kung iisipin natin, but remember, God has His own wisdom and own ways. Mas maganda yon kumpara sa ating mga isipin. Marahil hindi natin nauunawaan ngayon, pero napakaganda talaga ng plano sa atin ng Diyos. And, yun lang po for our teaching and application para naman sa ating reflection. Why are some blessings not meant for us, but for our children? And before we finally end, let's have a closing prayer to end this devotion. And let's pray, everyone. Our Father in heaven, we thank you and glorify you for today's devotion, Panginoon, na muli ay pinarinig niyo sa amin ang inyong mga salita at pangako, Panginoon. Panginoon, thank you for your unfailing love and for your faithfulness across generation, Panginoon, na siyang ang tunay na tinutupad niyo, Panginoon, sa kabila ng aming mga shortcoming, Lord God, and mga pagkukulang. Panginoon, salamat at hindi kayo nagbabago kailanman, Panginoon. Salamat sa assurance, Lord God, and protection for us, Lord God. Lord, we want to know you more deeply each day, especially for for your glorifying your name and Jesus Christ, Lord God. Lord, kayo nawa ang siyang palagi manguna sa aming mga daraanan. Pagliwanag ka at lakilain ng bawat tao sa aming buhay. Naway maging matagumpay ang bawat araw na kinikilala namin at gusto namin makilala pa ng mas malalim si Jesus Christ, Lord God. Tulungan niyo kami, Panginoon, bigyan niyo kami ng karunungan, Panginoon, at lakas, Panginoon, na magpatuloy para sa iyong gawain. At ayun naman po, in Jesus' mighty name, I pray. Amen and amen and amen. At ayun lang po, I hope marami tayong natutunan at matututunan pa. And I pray na sama-sama sana tayong lumago para sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.